day mga ka-EA. So for today's video, abangan ng ating port lap, Legazpi Albay. So ang update, pasado alas 7 na. Wala pang update ang BBCM kung nakapagbitaw na. Kanina pa ako nakaantabay sa kanilang live. Siguro mga pa 7:30. Possible sila mag-release. Pero yung ibang club, NHPC, MMFC, nakapagbitaw na nga sa kanilang mga release point. Kasama rin ang PHA. Congratulations dun sa nag-daybird sa BFRC Maasin Race. Ayan, dalawa ang nag-daybird kahapon. Gawing Pampanga pa yung mga kanilang lop. Napakatindi na ibon. Talagang pang extreme long distance, 725 kilometers mula Maasin pabalik ng Pampanga. Ayan mga kalapatid. So yung gawing Pampanga, ayan yan. Hindi ko lang alam kung anong bundok yun, yun yung natatanaw natin doon mga kalapatid. So, pero yan, papampanga to, pa north. So manggagaling yung iba natin dito, south. Ito, yung side na yan. So Maasin Race, kung nakasali tayo doon, ang air distance ko doon pabalik is nasa 690 kilometers, no? So hindi nga lang natuloy yung pagsali natin sa BFRC, gawa nga ng wala tayong available na tropa na magkarga ng ibon natin doon, no? So sa BBCM kasi sila naglipad lahat at the same time sa MMFC. Kaya tayo sumabay na rin tayo doon. Medyo may kalayuan kasi yung loading station dito sa amin. So hindi ko magawa na makapagkarga doon on time, gawa ng late na rin ako nakakauwi. Unlike ng BBCM na ihahabol ko kasi may malapit na loading station sa lugar namin. Ayan mga kalapatids. So time check natin is mag-alas 7:30 na. So magdo-double check na rin ako ng possible na live ng BBCM. Sana makapagbitaw na, no, para at least yan, makapag-set up na tayo. At the same time, sana maging maaga ang pauwian natin ngayon. So based naman sa weather forecast at weather update dun sa Naga or dyan sa may Legazpi Albay, mahamog lang pero maganda na yung putok ng araw mga kalapatids. Tama po ba yun? Good morning po mga idol. Pakinggan mo. Ayun po mga ibon po natin. Napakarami po. O dito, lumad yan ito. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Time check natin 12:30 ng tanghali. Ayan mga lapatids, so kanina nag-reads ako, medyo maliwanag pa, tamang kulimling lang. Pero sa pagkakataon na to, yung lulusutan na ibon sa south, ito na. Nagbabadya ang malakas na ulan mga kalapatids. So, ayan, so possible arrival na mga ibon 1 o'clock hanggang 3:30 PM. Ayan, mukhang sasabit pa sa malakas na ulan yung ibon, pero sana makatagos yung 4. Medyo na-delay talaga ng bitaw ang BBCM, pero ganun pa man, sana lahat kami makapagpauwi ng maayos at matiwasay, no? Siyempre dapat kumpleto rin kasi nga live pa yung 4 natin mga kalapatid. So ayan, no? So walang laman yung ating pinaka-flyers loop mga kalapatid. So malinis na malinis. Ultimo isang patak ng dumi, wala. At ultimo isang ibon, wala. Ayan mga ka-EA. So ginawa ko talaga yan para at least makapagpahinga na maayos yung mga parating natin na ibon galing sa Legazpi Albay, kasi medyo mas malayo na yon. So 340 km air distance na yon. So kung hinahanap niyo yung mga ibon na nandyan, nandito lang naman sa ilalim. O ayan, huwag kayong mag-alala, safe na safe yung mga ibon. Medyo nanibago lang sila kanina kasi nga bagong salta sila dyan sa baba. Pero pag natapos yung arrival, no, possible Monday ng tanghali or Tuesday ng umaga, babalik na rin sila doon pag naka-recover na yung ibon at kung may uuwi tayong ibon galing Derby. Ayan, madilim na talaga doon, no? Ayan yung sitwasyon natin dito sa north, maliwanag. Itong side ng south tayo, itong ruta nila yung madilim, pero sana makabalik na mabilis yung mga ibon natin. And congrats nga pala dun sa mga ibang kalapatids, kasi yung mga nagbitaw ng Legazpi Albay din sa ibang club, marami na nakapagpa-uwi, no? So almost 2 hours yung gap ng release ng ibang club versus sa BBCM mga kaibigan. Time check natin, 1:00 na. Ayan, bahagyang madilim na nga itong portion na to. At meron tayong mga nakitang post at meron na rin akong update gawing Maynila. Maulan na nga daw. Ayan, matik
hinto ang ibon ganito pagka malakas ang ulan, no? Ayan, no? Ayan, loop natin, wala pa tayong pauwi mga kalapatids, pero expected na oras ko pa naman ng pauwian is 1:45 kasi yun yung average speed natin eh, naging 1,000 plus lang eh. O ayan, napakadilim mga kalapatids. Sana tumagos yung apat natin na warriors. Tatambay muna tayo dito bahagya. A few moments later. EA time check 1:20 PM. Ayan, so meron na mga nag-clock, mga along Manila, Quezon City. Congrats, nasa 11 plus yung speed nila. Ayan, so nandito tayo sa may kabilang side kasi nga nandun yung may-ari ng bahay sa tropa. Ayan, nandun sila. So hindi tayo pwedeng makiabang dun sa may tapat. Dito muna tayo sa natin, sa tapat ng natin. Ayan, yung pansalubong natin na patuka at saka electrolytes na ready na, ibon na lang talaga. So tingin natin sino kaya mauuna dun sa apat at makukumpleto ba yung apat galing sa karera nating ito. Ayan mga kalapatids, so excited na rin ako, pero gawing Manila meron daw mga part na umuulan pero hindi naman lahat. At ayun na nga mga ka-EA, so mag-alas 2 na, so pababa na ng 900 ang speed natin at setlog pa tayo mga ka-EA. Sadyang nahirapan na ata ang mga warriors natin Malalalagas Albay ba tayo today o siguro aabot naman tayo sa tamang oras. Ayan, nandito na tayo sa dilim kasi umalis na yung tropa. So sabi ko mag-aabang ako dito sa may pwesto nila kasi dito may lilim Ayan, 0 clocking pa tayo pero nasa 1,000 plus na rin ata ang nakapagpa-uwi. Ayan, top speed si Idol Jose Torres, grabe 1-2 speed. Kanina 1-1 plus na yung nakita ko sa forecast So nung huli kong pagsilip yung air distance niya halos kalapit ko lang, no? So ako is 340, siya 344, siguro along lang din siya, Norsagaray lang siguro o Santa Maria, Bulacan yung loop ni Idol Jose Torres. Ayan, tayo wala pa tayong pauwi. Diyos ko po, abot pa kaya sa 1,000 yun. So yung pinaka end of 1,000 is 2:09, so meron pa tayong 9 minutes, no? Sana dumating na isa dun sa mga ibon natin, lalo na si Chocolab, para mag-consistent pa siya ng puro 1,000. Pero kung hindi, basta umabot lang sa tamang oras, goods na yun. Init na kasi At sa hindi inaasahang pagkakataon kailangan ko na rin umalis dahil meron tayong importanteng gagawin. So naisuwi na ako sa tropa. Etong oras na to si nanay na ang nakatoka mag-abang at ang magkaklak ng ibon ay ang tropa natin na si Boss Jordan. So time check 3:27 dumating yung ibon. Ang pinaka cut off period natin yan is 4:35 pa naman. So eto, first bird natin, kitang kita si Takamura, ang ating tumagos sa 4th lap. Live yan. Kahit pa paano hindi tayo na setlog mga kalapatid. So sa mga minuto na yan tinatawagan na nila si Boss Jordan para nga papuntahin, para maiklak ang ating unang ibon. Tama kayo mga kalapatid, unang ibon. Ayan, so si nanay, yung toka niya, ayan, tinanggal nga na yung takip ng patuka para pumasok na yung ibon kasi nga kinakain ng ibon na maya yung patukang hinanda ko. Ayan, may nakaready na rin na electrolytes yan para makarecover agad yung ibon. A few moments later. Siyempre, ayan na, sa wakas dumating na si Boss Jordan. Ayan, kahit kailan talaga talagang mabilis lapitan niya ang tropa natin. So eto na, kukunin niya na si Takamura para tanggalin yung sticker dahil yung panganay kong anak at si nanay ay hindi kayang umakyat dyan at hindi rin nila kayang hulihin yung ibon ko para matanggal nga ang sticker. Ayan, so buti na lang nandyan yung ating tropa na madaling kausap. Ayan, so eto na, tatanggalin niya na sticker para maiklak na yung mismo speed. So speed ni Takamura dyan is umabot ng 804. Ayan, around 331 na siya naklak, no? So dumating siya ng yung ibon 327. Ayan. At para naman sa ating second bird, eto dumating siya ng 5:13 PM. So ang sabi ko kay Boss Jordan, cut off ko is 4:30. So pagtapos ng 4:30 sumibat na si Boss Jordan. So no bearing na rin naman to. So hindi na natin pinasuyo na ipaklak to. 75 years later. EA time check. Ayan, mag-alas 9 na. Kauwi ko lang. So makikita ko na kung sino nga ba yung umuwi. Medyo na
lilito ko kung sino yung posibleng umuwi. Parehas kasing checkered. Ay, alam ko na kung sino. Ayan. Okay. So, ang clocker natin para sa ating port lap, walang iba kung hindi si Takamura. Ayan. So, live natin to. Ngayon pa lang tayo magsisimula mag-recover. Tapos yung sticker ni Miss K, kakalako na rin ngayon kahit gabi na. So, ang usapan namin ng tropa kasi hanggang 4:30 lang, no? Kasi yung pinaka-cut off ng ng race ko ng fourth lap. Ayan. So, mag-aabang pa ako bukas. Baka makauwi pa yung dalawa. So, check ko na lang kung ano yung mga posibleng mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ayan. So, importante, meron tayong isang live. Ayan, si Takamura. Pag-asa ni Alop.